Chapter 5. It's been 1 week and 6 days mula nang umalis si Keith para sa out-of-the-country meeting niya. Wala namang nagbago at okay naman yung lahat. Ang ayaw ko lang ay di man lang niya ako tinawagan ni isang beses. Yes, alam kong wala akong karapatang mag-demand, pero kasi naman, nag-aalala pa rin ako. I sighed. Nandito ako ngayon sa desk ko at nakatunganga. Natapos ko na kasi yung mga kailangan kong tapusin, maaga pa naman kaya napagpasyahan ko munang tumambay saglit. It's 3 PM at mamayang 5 pa yung out. Di naman ako pwedeng basta-basta na lang mag-out nang wala sa oras. I sighed. Dumukdok na lamang ako at pinaglaruan ng mga daliri ko yung ballpen na hawak ko. I missed him. Ayoko man pero namimiss ko talaga siya. I missed my husband. I missed him. I missed Keith. I sighed again. Di ko alam kung ikatutuwa ko ba yung mga pagbabagong nakikita ko sa kanya sa nakalipas na mga linggo. Di ko alam kung totoo ba yung mga pag-aalala, pagiging mabait at pagiging possessive niya. Yes, I doubt it. Kasi nakakasawang magtiwala ulit. Ang hirap ding maging masaya kasi baka mamaya malungkot na. I blinked. Ayoko man ay naaala ko pa rin yung mga panahong masaya kami noon. Flashback. I heard him chuckle kaya unti-unti kong minulat yung mga mata ko. Then when I opened it, our eyes met. At nakita ko sa mga matang iyon yung pagmamahal. Hey, good morning baby. He greeted me using his bedroom voice. I smiled at him then I greeted him back. Morning. He leaned towards me then he kissed me on my lips. Matagal at mabagal. Pinakawalan niya yung mga labi ko kasabay ng pagdikit ng noo niya sa noo ko. I love you, he told me. I caressed his cheek. I love you too. He smiled then bigla akong napatili nang bigla siyang pumaibabaw sa akin. When I looked at him I saw him grinning. Oh no, not again. Round 2 baby, he asked teasingly. I shook my head, but he just grinned. Oh, I'm sorry baby. Pero wala sa vocabulary ko ang pag-iling. Then he leaned forward again crashing his lip into mine. And there goes round 2, 3, and many more until we both exhausted. I blinked when I remembered those memories with him. Yung mga memories na kung saan sadyang itinatak ko sa utak ko na talaga namang na-treasure ko, pero sa isang iglap lang ay gusto ko nang mawala at wag nang maalala pa. For all the things I've been through, bakit di ko pa rin siya magawang hindi mahalin? Why do I always end up falling in love with him? Bakit sa kabila ng mga masasakit na naramdaman ko, dahil sa kanya ay siya pa rin yung gusto kong makasama till the end? Umayos ako ng upo then hinilot ko yung sentido ko. How can I unlove him? Ano yung dapat kong gawin para mawala na siya sa sistema ko? God, I can't bear another hair touch. Alam kong naglalaro lang siya. Alam kong pinaglalaroan niya lang ako ngayon. Tulad ng ginawa niya noon. I smiled bitterly. Bakit masakit pa rin? Kailan ako matatapos magmahal at masaktan? Napalingon ako sa pintuan ng office ng makarinig ako ng katok. Then I saw Max smiling at me. I saw you. Kanina ka pa nakatunganga dyan. Mind if we go out and get some snacks? Mukha namang tapos ka na sa trabaho mo. Nakangiting paanyaya niya. Doon napatingin ako sa relo ko and it's say na 4:45 na. Nilingon ko si Mac na isa sa mga kaibigan ko rin sa kumpanyang ito. I gave him a small smile and nodded. Sige, just wait me at the parking lot. I'll just fix my things. Ngumiti siya. Copy. Then naglakad na siya palayo. Ako naman ay tumayo na at inayos yung mga gamit ko. Minutes later ay lula na kami ng sasakyan niya at nagkukwentuhan, hanggang makarating kami sa isang snack house. So, how was your day? Mukhang ang lalim ng iniisip ko kanina Napabelang ang tingin ko mula sa pag-inom ng juice kay Mac nang magsalita siya. I just gave him a small smile that I shook my head. Nah, it's nothing. May naalala lang ako. Pagpapalusot ko. He just nodded and smiled. So how was your job? How are you? I mean, being the CEO's secretary. Kamusta? Di naman ba mahirap? Tanong niya. Mahirap. Lalo na't may galit sa akin ang CEO. Gusto ko sanang isagot pero di ko ginawa. Okay naman. Normal lang din.
Parang trabaho nyo lang din, ang ipinagkaiba lang nang sa akin ay mas confidential yung mga files na hawak ko at mas marami akong ginagawa. Sagot ko. Tumango-tango naman siya. Sabagay, kamusta nga pala yung twins mo? By the way, kailan ko ba sila makikilala? He asked me. Napaayos ako bigla ng upo. Yes, alam niya. Well, alam nila, halos lahat sila. Pero hanggang doon lang iyon. Kahit minsan kasi ay di ko dinala sa office yung mga anak ko at di din ako nagpo-post ng mga larawan nila sa social media. Bakit? Dahil ayoko. Ayoko lalo pa ngayong sa ama na ako ng mga anak ko nagtatrabaho. Mas lalong ayoko. Dahil alam kong once na ilabas ko ang kambal ko, malalaman nilang si Keith, ang daddy ng mga ito lalo pa at kamukhang kamukha nito ang kambal. Ah, it's already 6. Why are you still here? You should be at home right? Bigla ay nanlaki yung mga mata ko sa gulat nang marinig ang malamig na tinig na iyon. Bakit nandito na siya? Hindi ba't bukas pa dapat ang uwi niya? Dahan-dahan ay nilingon ko siya, na sana ay hindi ko na lang ginawa. Madilim na madilim kasi yung mukha niya. Napayuko ako. Ayaw ko man ay nakaramdam ako ng takot. Sir, good evening po. Rinig kong wika ni Mac pero di na ako nag-abalang tignan siyang muli. I'll wait you in the car. In front of this store. Malamig na wika niya at nakita ko mula sa pagkakayuko ko, yung pagtalikod niya at paglabas sa loob ng tindahan. I sighed. Dagli ay napatingin ako sa nagtatakang si Mac. What is that? I cut him off from talking. I'm sorry. I have to go. I'll just explain it some other time. Hinging paumanhin ko. Nagtataka man ay tumango na lamang ito. Dagli kong inayos yung gamit ko at tumayo na. Nagdiretso na akong maglakad palabas ng store. Paglabas ko ay agad kong nakita si Keith na nakasandal sa kanyang Lambo na may madilim na mukha. Bigla ay kinabahan ako, at di na ako nagulat nang paglapit ko ay agad niya akong hiniklat sa braso, dahilan para mapaigtad ako sa sakit. Doon tinignan ko siya sa mga mata at nakita ko kung gaano siya kagalit. God, what have I done this time? Kara POV. Daig ko pa ang hinahabol ng kung sino sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko. God, I am gonna die. Heto ako ngayon sa sasakyan kasama si Keith, konti na lang pati yata kaluluwa ko ay matanggal na sa katawan ko sa sobrang bilis ng pagpapatakbo niya ng kotse. God, nahihilo na ako at feeling ko masusuka na rin dahil sa sobrang kaba at takot. I looked at his side only to shallow my breath. God. He's still mad. It's still written on his handsome face. Kitang-kita ko ang sobrang pagdidilim ng mukha niya, ang pagkakakuyom ng mga kamao niya na alam kong dahil sa sobrang galit. Ano bang ginawa ko? Hey Ken, can you please slow down? Takot na takot kong sabi dahil mas bumilis pa yung pagdadrive niya. Pero sana di ko na lang hiniling. Dahil matapos kong hilingin iyon ay mas lalong bumilis yung sasakyan na para bang nililipad na kami. Napapikit ako at sa di mawaring dahilan ay naramdaman ko yung pagkabasa ng mga mata ko. At ilang segundo lamang ay may tumulo ng luha sa nagkabilang pisngi ko. Mamamatay na ba ako? Ganito ba siya kagalit sa akin para patayin ako sa sobrang takot? At mas nag-alala ako nang sumikip ng konti yung dibdib ko at mas lalong bumilis yung tibok nito. I shut my eyes tightly. God no. Please no. Not now. Kinalma ko yung sarili ko at nanatiling nakapikit, ilang minutong ganoon hanggang sa naramdaman kong huminto na kami. Dahan-dahan kong idinilat yung mga mata ko kasabay ng pagbaba ni Kay ng kotse. Napatingin ako sa harap at nakita ko ang hindi pamilyar na bahay. Mas lalo akong kinabahan. Nasaan kami? Nasa loob ba yung mga anak ko? Doon biglang bumukas yung pintuan sa harap ako at walang ano-anong pinangkuha ko ni Keith na parang sako ng bigas. Pumiglas ako pero sa bawat pagpiglas ko ay pahigpit lang ng pahigpit yung kapit niya sa baywang ko. Tuluyan kaming pumasok sa bahay at nakita ko mula sa baba ang pag-akyat namin sa hagdan. Saglit siyang huminto at nakarinig ako ng click ng pintuang nabuksan. Doon bigla siyang pumasok at walang ano-anong hinagis ako sa ibabaw ng kama. Di naman ako nasaktan pero siguro dahil sa gulat kaya napaigik ako. Napaupo ako at maang siyang tinignan. At ganoon na lamang, ang panlalaki at pagtahip ng malakas ng dibdib ko nang makita ko siyang unti-unting tinatanggal, ang pangitaas na damit niya. Napasiksik ako sa yulunan ng kama.
Napakapit ako sa mga binti ko at niyakap iyon. God, is he going to do what I am thinking? Gagalawin na naman ba niya ako kahit ayoko? Sa naisip ay agad na nangilid yung mga luha ko. No, ayoko na. Akala ko tapos na kami dun. Akala ko ba naayos na? Pero ano ito? Bakit parang uulit na naman lahat? That's right, matakot ka. At sisiguraduhin kung magtatanda ka na matapos ng gabing ito. Galit at seryosong wika niya na lalong nakpagpadagdag ng takot sa dibdib ko. I shook my head. No, ano na naman bang nagawa ko na di mo gusto, Keith? Ano? Nanginginig ng tanong ko. God, ayoko nang maging parausan ulit. Nakita ko ang mas lalong pagdilim ng mukha niya. Doon ay bigla siyang lumapit sa akin at hinawakan yung pangako. Mas napaigik ako. Ano? Anong ginawa mo? Damyu Kara. Di ba sinabi ko sa'yong huwag kang lalabas kasama ang ibang lalaki? Unless na kung yung kambal yung kasama mo ha? Anong hindi mo maintindihan doon ha? Ano? Bulyo niya na nakapagpapikit sa mga mata ko kasabay ng paglandas ng mga luha ko. So dahil lang sa simpleng pagkakape ko kasama, ang isang katrabaho ko ganito na agad ang kapalit. Bakit masyado naman yata siyang malupit? Di na ako kumibo nang bigla niya akong itunulak sa kama at kinubabawan. Wala akong ibang ginawa kundi umiyak ng tahimik. Para saan pa ang paglaban kung wala din naman akong magagawa? Impit akong napadaing ng marahas niyang kinagat, ang hinalikan yung bawat parte ng katawan kong nadadaanan ng labi niya. Wala akong maramdamang iba kundi puro kirot at sakit. At ganoon na lamang ang pagpipigil kong sumigaw, dahil sa napakarahas na pagpasok niya sa akin. Again, I just cried. Dahil yun lang naman yung kaya kong gawin. Di ko alam kung ilang beses niya akong ginalaw, basta ang alam ko, manhid na ako sa sakit. Ayoko nang makaramdam. Ni hindi ko na nga may galaw maski daliri ko dahil sa ginawa niya. Tulala rin ako at nakatingin lang sa puting kisame ng kwartong saksi sa pamimilit niya sa akin. Di ko alam kung ano ba yung naging kasalanan ko para magbayad ako ng ganito. Bakit ganoon? Bakit ang unfair? Ako itong pinaglaruan, sinaktan. Pero bakit ako pa rin yung mali? Bakit ako pa rin yung nagdudusa? Bakit ako yung hindi pwedeng maging masaya? Again, another teardrop fell from my eyes. Ayoko na. Ayoko na. Doon may biglang naglapag ng puting dress sa gilid ng kamang kinahihigaan ko. Hindi ko na siya tinignan dahil ayoko. Tama na. Masakit na wala na kung may haharap pa sa kanya, ni ang sarili ko nga ayoko nang tignan sa salamin ngayon, kasi feeling ko ang dumi-dumi ko. Sobrang dumi ko na. Magbihis ka na. Uuwi na tayo. Then tuluyan na siyang lumabas ng silid. I smiled bitterly. I so hate you, Keith. I hate you so much. Kara POV. Tulala pa rin ako habang nakatitig sa mga paperworks na itinambak sa akin ni Keith. It's been a month mula nang bumalik siya sa pagiging cold and heartless guy na nakilala ko mula nang bumalik siya sa buhay ko. He is heartless. Mas lumala pa nga yata. I sighed. Hindi ko na alam kung hanggang saan ko pakakayanin, yung mga pagsubok sa buhay ko na siya mismo ang nagbibigay. Nahihirapan na ako. Di ko na alam kung hanggang kailan pa ako tatagal. Di ko kayang mawalay sa mga anak ko, pero unti-unti naman na akong nawawala sa sarili ko. Pinahid ko ang mga luhang bigla na lamang naglandas sa mga pisngi ko. Nakakainis, hanggang pag-iyak lang kasi ang kaya kong gawin. Here. Napaangat ako ng tingin sa nag-aabot sa akin ng panyo. Then there I saw Mac. I gave him a small smile then kinuha ko yung panyong iniabot niya. Thanks. Nahihiya ko pang sabi. Di na bago sa kanya ito. No, hindi na bago sa kanila ito. Lagi na lang kasi akong ipinapahiya ni Keith, lagi niya akong sinisigawan sa harap ng maraming tao, lagi niya akong pinag-iinitan, kaya di na nakakapagtakang halos araw-araw akong umiiyak. You okay? May ginawa na naman ba si Sir sayo? Pinagalitan ka na naman ba niya? Mac asked worriedly. I just gave him a small smile. Then I shook my head. No, wala lang ito, I answered. I heard him sighed. He is the father of your twins, isn't he? Bigla ay napatingin ako sa kanya na medyo nanlalaki pa yung mga mata. Mac ang tanging nasabi ko. He just gave me a small smile then he held my right hand and squeezed it. Nakita ko kasi kayo minsang magkasama sa mall. Together with two adorable kids na kamukhang kamukha ni Sir. Pagkwento niya,
Di ako nakaimik. Don't worry. Your secret is safe with me. Now I know, kaya pala laging madilim ang mukha ni Sir pag may ibang lumalapit sa'yo kasi pag-aari ka niya. Then he gave me a sad smile. Pero ayoko sa nakikita kong pagtrato niya sa'yo ngayon Kara, hindi nakatanggap-tanggap iyon. Nasasaktan ka na niya. Why can't you just leave him? Kara, bakit ka nagtitiis? Malumanay na tanong niya. Doon bigla ay nagtubig na naman yung mga mata ko. Dahil mahal na mahal ko yung mga anak ko Mac. Ni minsan, hindi ko nakitang naging ganoon kasaya yung mga anak ko, pagkasama nila yung daddy nila na matagal kong ipinag-Kate sa kanila. I want my kids to be happy Mac. Yun lang yung gusto ko. Kaya kahit masaktan ako ng paulit-ulit okay lang, as long na masaya at okay yung mga anak ko. Pinahid ko yung mga luhang naglandas muli sa mga mata ko. I heard him sigh. Yun lang ba talaga Kara? He asked softly. I looked at him, then agad din naman akong nag-iwas. You love him. You're still in love with him. He said as a matter of fact. Di ko nagawang sumagot. Such a lucky bastard. He whispered. Nanatili na lamang akong tahimik. Remember, I'm always here Kara. If you need help just call me. I'm here to help, and please don't cry. Lagi na lang mugtui ang mga mata mo, stop crying more often okay. Kaya mo ito. Malalampasan mo ito. Kayanin mo for your kids. Kaya mo. Napatingin ak sa kanya and I nodded. Kaya ko, kakayanin ko para sa mga anak ko. Tumayo na siya at nginitian ako. He also gave me a thumbs up na sinuklian ko naman ng ngiti. Salamat Mac. Wika ko. He just nodded then iniwan ako doon. Napasandal ako sa swivel chair ko. Buti na lang wala pa si Keith at nasa meeting pa. Dahil kung sakaling naabutan na naman niya si Mac, tiyak. Nagyera na naman ang mangyayari. I closed my eyes. And then, di ko na malayang nakatulog na pala ako. Naalimpungatan ako nang biglang may humawak sa braso ko. Pagdilat ko ng mga mata ko ay ang malamig na mga ni Keith ang nasalubong ko. Agad akong napatingin sa orasan sa tabi ko and it say na 3 na pala ng hapon. Nakatulugan ko yung trabaho ko pati yung pagkain ng tanghalian. Agad akong umayos ng upo at napayuko. Sorry nakatulog ako. Magtatrabaho na ako. Kandautol na wika ko. Pero di niya ako binitiwan, imbes ay itinayo niya ako at iginiya papasok sa loob ng opisina niya. I blinked twice para patigilan yung pagbadya ng mga luha ko. Alam ko na kasi yung gagawin niya. Gagamitin na naman niya ako. Pagkasara ng pintuan ay agad niya akong sinibasib ng marahas na halik. Napaigik ako sa sakit, lalo na sa sakit ng pagpisil at paghawak niya sa bawat parte ng katawan ko. Pilit ko siyang itinutulak pero mas lalo lang niyang idinidiin yung katawan niya sa katawan ko. Kit please wag muna pakiusap ko. Pagod kasi ako. Kulang ako sa tulog, dahil halos di na din naman niya ako pinapatulog sa gabi. Tapos kailangan ko pang gumising ng maaga para ipaghanda yung mga bata ng pagkain, paghandaan yung pagpasok nila, pagkatapos ay papasok din ako sa opisina, tambak pa yung kailangan kong asikasuhin. Wala na akong pahinga. Pero parang wala siyang narinig. Itinuloy niya yung marahas na paghalik sakin at unti-unting hinubad yung mga damit ko. Wala akong nagawa kundi tahimik na umiyak. Ipinulupot niya sa kanyang baywang yung mga binti ko at agad akong binuhat at isinandal sa pader. Napaigik ako sa pagtama ng likod ko sa malamig na pader pero sino bang may pakialam? Wala kundi sarili ko lang. Muling naglandas yung mga luha ko nang marahas niya akong inangkin. Napapaigik ako sa bawat pag-ulos niya, masyado kasi siyang marahas kaya puro sakit lang ang nararamdaman ko. I closed my eyes. Hanggang kailan ganito? Bakit ang hirap-hirap sumaya? I heard him groan as he spilled his seeds inside of me. Wala na akong pakialam kung mabuntis niya ako. Wala na akong pakialam kung ikamatay ko kung mabubuntis niya ulit ako. Oo, di na ako pwedeng magbuntis dahil malaki ang posibilidad na ikamatay ko na iyon. Sa kambal lang ay nag 50-50ths na ako dahil hindi kaya ng katawan kong magdala ng bata. Pero ngayon, who cares? Ilang beses kong sinabi sa kanyang wag sa loob, pero sa bawat araw na sinasabi ko iyon mas sinasadya lang niyang sa loob ilabas iyon. Kaya anong magagawa ko? Wala. Agad siyang lumayo sa akin nang matapos siya.
Agad siyang nagbihis at nagdiretso sa swivel chair niya at tumutok sa trabaho niya. Ako naman ay pinulot yung mga damit kong nagkalat at tinungo yung CR sa loob ng opisina niya. Doon muli akong naiyak nang makita yung katawan ko sa harap ng malaking salamin. Madami akong pasa. Mas naawa ako sa sarili ko. Ayoko na. Tama na. Ano pa bang gagawin ko para tumigil na ito? Ang sakit-sakit na. Hindi lang ng katawan ko maging ng buong pagkatao ko.